Puwede nating iregalong non-physical na bagay ngayong Pasko ay yung pagmamahal at pagpapatawad. Pagmamahal at pagpapatawad kasi kapagka lagi ka nagpapatawad, lalong lumalago yung pagmamahal mo. At habang ikaw ay nagmamahal, lalo kang nagiging kamukha ng ating Panginoong Diyos. I'm Father Alan B. Lopez OP. Ako isang Dominican priest at ako'y kasalukuyan na kura paroko dito sa parokya ng San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir dito sa Navotas City, dagat-dagatan area itong lugar ko. So kapag tayo nagpatawad sa ating kapwa, huwag nating isipin na may mali siyang nagawa. Naku, hirap kalimutan. Pero kapag tayo nagpapatawad, actually, pinapalaya natin ang ating mga sarili. Kasi yung sama ng loob, napakahirap dalhin yan. Yung sakit sa kalooban, di ba? Pero kapag nagpatawad ka, nire-release mo lahat ng mga hang-ups mo, nire-release mo o sinasabi natin makakapag-move on ka at gumagaan ang iyong pakiramdam. So napakahalaga na magpatawad, hindi lamang para doon sa nagkasala sa iyo, kung hindi para mahalin mo rin ang iyong sarili na makalaya ka sa galit, sa kapuutan, sa mga bagay na pwedeng umalipin sa iyo. Ang embodiment ng Pasko ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mensahe ay pagmamahal at pagpapatawad. Kung sino man ang ating patawarin, pinapatawad din sa langit. Kung sino ang ating hindi patawarin, hindi rin papatawad. At kung tayo magpatawad, kung anong pagpapatawad na ating ginawa, ganun din ang ginagawa sa atin ng Diyos Ama. Hindi tayo hinahatulan. Ang pagpapatawad hindi lamang para sa ating kapwa, hindi lamang tutungkol doon sa nagawang pagkakamali ng ating kapwa. Ang pagpapatawad ay tungkol din sa relasyon natin sa Diyos Ama, na kapag tayo nagpapatawad, pinapalalim din natin yung ating relasyon sa Kanya sapagkat yun ang Kanyang kalooban. Seek support, no? Yung nahihirapan kang magpatawad, nahihirapan kang humingi ng patawad, naramdaman mo na para kang nag-iisa, walang masama na tumawag sa kaibigan, maghanap ng kaibigan, maghanap ng suporta sa ibang tao. Try to reach out. Kapag ka nag-reach out ka rin sa iba, may ka ng suporta, makikita mo maraming mga tao na willing naman palang tumulong sa iyo. Ang hiling ko sa kanila ay manatili silang ilaw, no? Inspirasyon, gabay at tanglaw sa kanilang kapwa. Pagpatuloy nila yon, maaaring walang pumapansin sa kanila o di nila nararamdaman na binabalik sa kanila yung kanilang ginagawa, parang walang reward. Pero hindi mo alam na sa iyong kabutihang loob, sa iyong kabaitan, sa iyong pagmamahal, sa iyong mabubuting gawain, ang nagiging tanglaw ka ng iba, nagiging inspirasyon ka ng iba.